Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-3 kabanata ng Jeremiah at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Bibigyan po natin ito ng pamagat. Ang rebeldeng anak ay nagbalik. So verse 12, 14, nabanggit dito, magbalik kayo sa akin, kayong mga taksil na anak. Pagbabalik ng taksil na anak. Kahapon ay nabanggit na ang asawang babae ay hindi dapat makalimot sa kanyang pangako. At ngayon naman ay tungkol sa pagtataksil ng isang anak. Ang pagbabalik ng taksil na anak. Sa pagbabasa natin ng libro ng Jeremiah ay mayroon pong isang punto na dapat nating panghawakan. Sa paningin ng tao ay maaaring gumagawa tayo ng mabuti o kaya ay naroon ang revival. Walang sino man naging hari bago at matapos ni Josiah ang naging kasinluwalhati niya. Ibinalik niya ang mga pista sa Israel at muling itinayo ang templo ng Diyos. Sa paningin ng tao, sa paningin ng simpleng tao ay mabuti ang lahat ng ito at napakabuti ng Israel. Ngunit matapos ang 40 taon, ang Israel ay muling nasira. Si Haring Josiah ang huling hari na itinayo ng Panginoon sa henerasyon na yon. Ang huling hari bago ang pagkakasira ng Juda. Matapos ang henerasyon na yon ay wala nang pag-asa para sa susunod pang henerasyon, kung kaya alam ng Diyos kung ano ang kanyang ginagawa. Para sa kaharian na nasa hilaga, kanilang sinasabi na ang timog na kaharian ay nasira, kung kaya hindi tayo ganoon kasama. Ngunit ang totoo nun, ang kaharian sa hilaga ay higit na mas malala. Ito ay isang bagay na hindi po naunawaan ng Juda. Ito ay pagpapaalala lamang na kailangan nating mamuhay sa espiritual na realidad. Maaaring naroon ang pag-iisip ng kaharian sa hilaga na di tulad ng kaharian sa timog, tayo ay mas mabuti, tayo ay mas gumagawa ng maayos. Ang mga kaharian sa paligid ay hindi maayos ang kanilang kalagayan. Kumpara sa atin, tayo ay mas maayos, ngunit hindi ganoon ang naiisip ng Panginoon. Makikita po natin sa kabanatang ito ang pananaw ng Diyos. Sa unang talata, verse 1 to 5, kahit sa pagtataksil at kahalayan, tayo ay maaari pa rin makapanumbalik sa Panginoon. Ibinigay ng Diyos ang pagtutulad na kapag ang isang babae ay pinalayas at hiniwalayan ng kanyang asawa at siya ay mag-asawa ng ibang lalaki, hindi na siya dapat tatanggapin ng unang asawa. Di na dapat tatanggapin ang unang asawa. Ngunit sinabi ng Diyos na kung ang Israel ay magbabalik
sila'y kanyang tatanggapin pa rin. Ito ay pagtawag para sa Israel. Sa tao ay napaka-imposible ang panunumbalik ng unang asawa. Ngunit para sa Diyos, dahil sa kanyang pag-ibig, ay posible po ito. Sabi sa verse 2, tumingin ka sa tuktok ng mga burol, may lagarabaroong hindi mo dinungisan ng iyong kahalayan. Doon, sumasamba ang mga tao sa mga Diyos-Diyosan. Sinabi ng Diyos doon, may lugar baroong hindi mo dinungisan ng iyong kahalayan. Para kang babaeng nagbebenta ng sarili na naghihintay ng manliligaw sa mga tabing daan, tulad mo'y arabong nag-aabang ng biktima sa ilang. Ito ay ang pangyayari tulad ng kay Tamar nang siya'y nagpanggap bilang bayarang babae. At ganito ang naging pagkakatulad ng Panginoon sa kanila o sa mga taga-Israel. Dito ay mayroon pong espiritual na prinsipyo. Dahil ang Israel ay tumalikod sa Panginoon, kung kaya naman ang lupain ay mayroong korupsyon bunsod ng kanilang kahalayan. Ang kahalayan ng tao ang naging dahilan kung bakit naroon ang paghuhusga ng Panginoon sa Israel. Ano ibig sabihin ng kasamaan dito? Sa verse 4 at 5, at ngayon sinasabi mong ako ang iyong ama na umiibig sa iyo mula pa sa pagkabata at hindi magtatagal ang galit sa iyo. Ito'y pansamantala lamang. Dito nagkasalang Israel. Ngunit sinusubukan nilang pasayahin muli ang Diyos. At sinasabi sa kanya na siya ang ama at hindi magtatagal ang kanyang galit. Walang mali sa pagsasabi nito, ngunit alam ng Diyos kung ano ang nasa kaloob-looban ng tao. Yan ang sinasabi mo, Israel, ngunit ang iyong ginagawa ay pawang kasamaan. Ang tao ay sobrang sama na sila'y gumagawa ng kasamaan kahit saan, ngunit patuloy pa rin silang humihingi ng habag at biyaya mula sa Panginoon. Naroon ang kanilang pagtatanong, O Diyos, ikaw naman ay mahabagin, kung kaya hindi mo kailangang parusahan ang aking mga kasalanan. Ang dating nito ay napakaganda, ngunit kung tutuusin ay napakasama. Lalo na depende sa konteksto at sa ugali ng kung sinong nagsasabi. Ang isa sa mga ating core values ay ang grace before truth. Ang kasabihang ito ay tama. Ngunit, ito ay para sa mga cell leaders, para sa mga cell leader, sa mga supervisor. Lalo na kung nais nilang magbigay ng disiplina, ay kailangan nilang mapaalalahanan na magbigay muna ng habag at biyaya. At hindi ito dapat nagamitin
ng isang taong nakagawa ng mali sa kahihingi ng grace before truth. Ngunit ganito po ang ginagawa ng Israel at ng Juda. Ikalawang talata, verse 6 to 15. Ang pagbabalik ng taksil. Ang nabanggit sa ikalawang talata ay tungkol po sa sitwasyon noong panahon ni Haring Josiah. Si Jeremiah ay tinawag ng Panginoon sa ikatatlumpung taon ng paghahari ni Josiah. Sa nakaraang mga taon ay ibinalik ni Josiah ang templo ng Diyos at ang iba't iba pang mga pagtitipon na nais ng Diyos. Ngunit sa sumunod na taon ay siya namang pagkakatawag ni Jeremiah. Kung kaya naniniwala ako na ang talatang ito ay isinulat ni Jeremiah sa unang 5 taon ng kanyang paglilingkod bilang propeta ng Diyos. Nabanggit po ang pagbabalik ng templo ng Diyos at ang pagsira sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit kung tutuusin, ang mga ito ay hindi pa rin lubusang natanggal. Ngayon ay dumating ang salita ng Diyos o panawagan ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremiah. Nabanggit po dito ang taksil na Israel. Sabi sa verse 6, nakita mo bang ginawa ng taksil na Israel? Umaakyat siya sa bawat burol at nakikipagtalik sa lilim ng mayayabong na punong kahoy. Sa verse 8, nakita rin ng Juda ng pinalayas at hiwalayan kong Israel dahil sa pagtataksil sa akin at pagiging masamang babae. Dito makikita natin na ang Diyos ay nagbibigay ng hudyat ng paghihiwalay. Ngunit naroon pa rin ang pag-ibig ng Diyos na nais niyang maisaayos ang ugnayang ito. Kung ang ugnayan ay hindi maayos, ay ititigil ito ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay hindi lamang basta tumigil. Kaya nga sinabi sa verse 1, Israel, kay rami mong kinasama at ngayon ibig mong bumalik sa akin. Ang kaharian sa timog ay tila nakipaghiwalay ng ugnayan sa Panginoon, kung kaya naman sila ay natalo ng Assyria. Ngunit ang kaharian sa Hilaga ay mas malala. Sabi sa verse 10, at pagkatapos ng lahat ng ito, nagkunwari ang taksil na Juda na bumabalik sa akin, ngunit ito'y hindi taos sa kanyang puso. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Ang kaharian sa timog ay nangalunya sa espiritual na aspeto, kung kaya ang Diyos ay nakipaghiwalay sa kanila. Nakita ito ng Juda at nakita nito ang malalang kapahamakan o hindi magandang resulta nito. Kung kaya naman siya ay nagkukunwari din na tila nanunumbalik.
at nagmimistulang okay, ngunit alam ng Diyos na ito'y hindi taos sa kanilang puso. Alam ng Diyos na ito'y pagkukunwari lamang. Nais ng Diyos na purihin natin siya sa espiritu at katotohanan. Kung ikaw ay nagkukunwari, alam po iyon ng Diyos. Huwag po nating lokohin ng Diyos dahil hindi natin siya maloloko. Kung sinusubukan nating magsinungaling sa Diyos, tayo ay nagsisinungaling lamang sa ating mga sarili. Pinagsisinungalan natin ang ating sarili na kaya nating lokohin ng Diyos. Sinasabi ng Juda, "Oh, Panginoon, kailangan mo akong kamanghaan dahil ako'y gumagawa ng mabuti, ngunit alam ng Diyos na sila'y nagpapanggap lamang at hindi taos sa puso ang kanilang pagbabago." Verse 11, pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh na kahit tumalikod sa kanyang Israel, ito'y hindi kasinsama ng taksil na Juda. Ang Israel ay gumawa ng kataksilan, kung kaya sila hinusgahan ng Diyos. Natanggap nila ang husga o panghuhusga na dapat nilang maranasan. At ngayon ay sinasabi ng Diyos sa kaharian sa Timog, Israel, maaari kang magbalik sa akin dahil ako ay mabuti at hindi ako galit magpakailanman. Sa verse 14, magbalik kayo sa akin, kayo mga taksil na anak, sapagkat ako ang inyong Panginoon. Kukuha ko sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan at ibabalik ko kayo sa bundok ng Zion. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong sumusunod sa akin at pamahala nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. Ang Diyos ay nangungusap sa kaharian sa Timog. Ang kaharian ay maaring magbalik sa Diyos hanggat naroon ang kanilang pag-amin sa kanilang mga kasalanan. Makikita natin dito ang mas maayos na pagtrato ng Diyos sa Juda. Dahil naroon ang trono ni David. Sila ay pinagpala ng Diyos, nasa kanila ang kapangyarihan na nagmumula sa Panginoon. Di tulad ng isa pang kaharian dahil sila ay puro politika lamang. Sila ay nasa kaguluhan, at sa kabilang bahagi ng kaharian ay naroon si Josiah, naroon ang mga pari. At sila ay nabigyan ng 100 taon upang makapanumbalik sa Diyos. Ito ang habag at biyaya na naranasan at natanggap ng hilagang kaharian. Ngunit nang makita nila ang paghuhusga o ang kaparusahan na natanggap ng kaharian sa Timog, sila man din ay nagkunwaring nanumbalik sa Panginoon. Nung tayo ay bata, ang ating katangian ay kakaiba. Nilang mga bata, kung sila ay napalo o kaya ay napagalitan ng kanilang mga magulang, sila ay tatakas. Nakita ko ang ilan kong mga kaklase na sa tuwing sila ay pinapalo ng kanilang mga ina, sila ay tatakbo habang umiiyak. At meron din namang mga iba na, o sige, maaari mo akong paluin, hindi ako iiyak.
At ang ibang mga kapatid naman ay papanoorin kung paano sila pinapalo, kung kaya iisipin nila na, oh, hindi na rin ako gagawa ng mali. Inaasahan ng Diyos na tayo ay maging uri ng anak na makita ang paghuhusgang tinatanggap ng iba at matuto mula rito, na hindi na dapat natin uulitin ang kasamaan o kasalanan na kanilang ginagawa. Gawin ito ng walang pagkukunwari. Huwag magkunwaring mabuti at huwag magkunwaring sumusunod ng maayos. Hanggat handa po tayong bumalik sa Diyos, tayo ay tatanggapin niya. Hindi po natin kailangang magkunwari. Hindi kailangang magkunwari. Alam ng Diyos ang lahat. Nais nating makarinig ng mga chismis, hindi po ba? Ngunit, ang mga bagay na nakatago ay laging maisisiwalat. Naroon ang kapangyarihan ng Diyos na itago o kaya ay maglukob ng mga bagay-bagay. Ngunit, ang mga bagay na ito na alam ng Diyos ay Kanya ring isisiwalat at ihahayag. Kung kaya hindi na po dapat tayo nakikinig ng mga chismis. Dahil ang mga ito ay maaaring magkaroon ng iba't ibang mga interpretasyon. Kung ito'y maipapakalat, ay mayroon ding iba't ibang mga bersyon, kung kaya sayang lamang sa oras. Bihira ko lamang pong pag-usapan ang problema ng iba. Dahil kung ang isang tao ay nakagawa ng mali, ay naroon ang pagkukondena. Ang kaaway ay laging gumagawa ng akusasyon at alam ng Diyos ang lahat ng ito. Marapat lamang na tayo ay maging matuwid sa harap ng Diyos at maging seryoso sa ating ugnayan sa Kanya. Kung tayo'y nagkukunwari lamang, ay alam po ito ng Diyos. Huwag po tayong magkunwaring mabuti sa harap ng Diyos. Ito'y ikagagalit lamang ng Panginoon. Nais ng Diyos na tayo ay maging totoo, tunay. Ngayon, ang Israel ay nagtataksil, samantalang ang Juda naman ay nagkukunwari. Kung tayo ay namumuhay sa ganoong relasyon, tayo ay malilito. Iyong maririnig ang propesiya ni Jeremiah, ngunit makikita mo sa realidad na naroon ang panunumbalik ng Israel at magdadagdag lamang ito ng mga pagdududa at pagtatanong. Alin ang totoo? Kailangan po nating makipag-ugnayan sa Diyos. Hindi lamang po dapat tayo nakatingin sa pisikal na aspeto. Huwag umasa sa kung anong nakikita ng ating pisikal na mata o naririnig ng ating pisikal na mga tenga. Tayo ay magkaroon ng ugnayan sa Diyos at mabuhay sa espiritual na realidad. Ikatlong talata sa verse 16 to 19. Sa mga panahon na iyon, ang kaharian ng Israel at Juda ay magbabalik.
Sa kinabukasan, sa pagbabalik o sa pagdating ni Mesiyas at sa kanyang paghahari, iyon ang mangyayari sa kinabukasan. Ang tao ay maaaring makipag-ugnayan sa Diyos. Sa verse 18, magkakaisa ang Israel at ang Juda, magkasama silang babalik mula sa hilaga at maninirahan sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga magulang upang maging kanila magpakailanman. So verse 16, dito sinasabi na magkasama silang babalik mula sa hilaga at maninirahan sa lupaing ibinigay ng Diyos. Ito ay dahil ang kaharian sa timog ay masisira at sila ay magagaling lamang sa hilaga. Ang hatol ng Diyos ay naroon na. Kung ikaw ay pinagalitan ng Diyos, dapat kang maging masaya. Ito ay dahil pinapagalitan ka ng Diyos dahil nais niyang magbago ka. Sinasabi ng Diyos na kung ikaw ay magbabago ay mayroon kang pag-asa. Tulad ng kung paano tayo makipag-usap sa ating mga anak. Sa tuwing itinatama natin sila, ginagawa natin ito upang sila ay magbago. Ngunit meron din mga bagay na ayaw mong pagkukulan ng oras na sabihin sa kanila, kaya hintayin mo na lamang ang resulta nito. Maaring ayaw alagaan ang katawan, ayaw alagaan ang pangangatawan, at kung lalabas na ang resulta ay kaya dapat po tayo maging masaya kung sa tuwing may mga taong nagtatama sa atin. Naroon ang Diyos na sinusubukang pangaralan ang Juda, ngunit hindi sila nakikinig. Ngunit huwag mag-alala dahil isang araw ay makakapanumbalik pa rin kayo kasama ng Israel. Ito ang sinasabi ng Diyos sa Juda. Dapat po nating maunawaan ang ibig sabihin ng Diyos sa bawat niyang ipinapahayag sa atin. Naroon ang pangako ng Diyos na ang Israel at Juda ay makakapanumbalik sa Kanya. Sila ay nais pa ring tanggapin ng Diyos. Sila ay taksil, sila ay mapagkunwari, ngunit nais pa rin silang pabalikin ng Panginoon. Ang Diyos ay bukas, ang Diyos ay mabuti, at hindi magpakailanman ang Kanyang galit. Ngunit kung hindi ka nakikinig, ay alam niya rin po ito. Kahit kung ikaw ay nagkukunwari, alam po ito ng Diyos. Kahit pa magkunwari ka hanggang sa katupasan, ay alam niya ito. Ika-4 na talata, sa verse 20 to 25, magbalik at ika'y pagagalingin ng Diyos sa iyong pagtataksil. Kung tayo ay babalik, ito ay isang sakit. Sabi dito, manumbalik kayo mga anak na taksil, sabi ni Yahweh, pinapatawad ko na kayo sa inyong mga kasalanan.
Alam po natin na ang ating sitwasyon ay tulad ng isang sakit at karamdaman. Kung tayo ay may sakit, tayo ay pupunta sa doktor. Alam natin na kung hindi tayo makasunod sa Diyos, yun man din ay isang sakit. Kung tayo ay nagtataksil, yun din ay isang sakit. Kung kaya tayo ay hihingi ng tulong. Ngunit ang pagkukunwari ay isa pang uri ng sakit. Kailangan po nating malaman at tanggapin na tayo ay may sakit. Ngayon ay malaya na po tayong gamitin ang ating mga cellphone. Marami sa atin ay titipon ngayon. Maaaring mayroong nagsasalita sa harap, ngunit maraming mga mensahe ang natatanggap. Ang mga tao ay nakatingin sa speaker o sa nagsasalita, ngunit hindi naman talaga sila nakikinig. Marami na po akong nakitang sitwasyon na tulad nito. Minsan ay nauupo po ako sa pinakadulo ng bawat pagtitipon at aking sasabihin sa aking katabi, huwag ka masyadong tumitingin sa iyong phone, dapat kang nakikinig sa speaker o sa nagsasalita. Maaring hindi natin alam ang laman ng kanilang iniisip, ngunit alam ng Diyos ang lahat. Alam ng Diyos kung hindi ka nakikinig. Mga nakaraang araw ay mayroon po akong nakausap na kapatiran. Ako ay nagturo lamang nung isang linggo. At aking tinanong ang kapatiran kung narinig niya ba ang aking pagtuturo, at siya ay tumingin lamang sa akin. At tinignan ko rin siya pabalik. Tinanong ko, pumunta ka ba sa service? Sinabi niya, oo, pumunta siya. Ngunit nakalimutan niya kung ano man ang aking itinuro. Ako ay kumanta, hindi ba? Oo, naalala ko na. Ngunit kanyang nakalimutan kung ano ang aking itinuro. Maraming tao ang katulad nito. Hindi ako galit dahil tanggap ko naman yon, dahil tayo ay tao lamang. Ngunit kailangan nating maging maingat na ito ay isang sakit. O kaya ay maaari mong isipin na malaya kang gamitin ang iyong cellphone. Ngunit pwede mo namang piliin na huwag itong gamitin. Maaaring sa loob-loob mo ay hindi pwedeng hindi mo magamit ang iyong phone dahil gagamitin mo ito depende sa nais mo. Ngunit dahil dito ay hindi mo mapagtanto kung gaano na kalala ang problemang ito. Bakit kailangan mong paulit-ulit na basahin o gamitin ang iyong cellphone? Tayo ay tumatanggap ng iba't ibang mga impormasyon. Bakit natin binabasa ang mga ito? Bakit tayo nahuhumaling na basahin ang mga ito? Ito ay mga bagay na patuloy na humihila sa atin. Ito ay isang sakit.
at sinasabi ng Diyos na ito ay isang sakit. At dito ay nakikita natin ang pagtawag ng propeta. So verse 22, sabi sa verse 22, manumbalik kayo mga anak na taksil. Sabihin ninyo, o lalapit na kami sapagkat si Yahweh ang aming Diyos. Walang naitulong sa amin ang mga Diyos-Diyosang sinasamba namin sa kaburulan. Kailangan po nating mapagtanto na tayo'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at iyon ay walang kabuluhan. Ang mga Diyos-Diyosang ito ay nagsisinungaling lamang o bunsod ng kasinungalingan. Kung sinasamba natin ang Diyos-Diyosan ng pera ay higit lamang tayong maghihirap. Dahil ito ay isa lamang Diyos-Diyosan. Ito ay nagsisinungaling. Kung kaya lalo ka lamang magiging mahirap. Kahit anong sigasig mong gawin ito ng paulit-ulit ay mawawalan lang din ito ng saysay o kabuluhan. Maaring ikaw ay maraming ari-arian, ngunit ikaw ay nasa isang gapos dahil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kailangan po nating maunawaan na ito'y walang kabuluhan. Ito ang nabanggit ng propeta. Naway tulungan po tayo ng Diyos. Kailangang mabuksan ang ating mga mata na si Yahweh lamang ang ating Diyos at ang tunay na kaligtasan. Alam ng Diyos ang bawat nating kahinaan at ang ating pagpapanggap. Kung tayo ay naghahabol ng ibang mga bagay kumpara sa Diyos, ang lahat ng ito ay mawawalan ng saysay. Dito po nagtatapos ang mensaheng ito. Purihin po natin ang Diyos. Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig na siyang nagligtas sa amin. Pinupuri ka namin. Every day I'll awaken my praise and pour out a song from my heart. You are good.
Panginoon, Ikaw ay mabuting Diyos. Ikaw ay Diyos na puno ng habag at biyaya. Gayong kami ay nagtaksil, ngunit naroon pa rin ang iyong habag at biyaya para sa amin. Ngayong umaga, sinabi sa verse 7 at sa verse 10, pagkatapos ng lahat ng ito, nagkunwari ang taksil na Juda na bumabalik sa akin, ngunit ito hindi taos sa kanyang puso. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Sinasabi po ng Biblia sa atin ng Israel, ang Juda, sila ay hindi totoo. Na maaari po tayong umupo. Na kung anumang sinasabi ng Diyos sa Israel ay mangusap din po sa atin. Maaari sa ating buhay, tayo man din ay mapagkunwari. Tayo ay dumulog sa Diyos, ipikit po natin ang ating mga mata. Banal na Espiritu, naway pangunahan mo kami at dalhin sa presensya ng Diyos. Ipaalam mo sa amin, O Diyos, kung anong kalagayan ng aming mga puso. Panginoon, kung sa puso namin ay mayroong pagkukunwari, hindi kami umaamin at hindi kami nagiging totoo, naway magliwanag ka sa aming buhay, sa aming puso. Banal na Espiritu, naway tulungan mo kami. Panginoon, naway tulungan mo kami. Banal na Espiritu, ikaw ay tinatanggap namin. Banal na Espiritu, naway pangunahan mo kami. Kami ay narito sa iyong trono. Banal na Espiritu, naway ang iyong liwanag, ang siyang magliwanag sa aming isip, sa aming puso. Ngayon, sa aming pagbabasa ng Biblia, naway tulungan mo kami. Tulungan mo kami, O Diyos. Iniisip ng hilagang kaharian na mas malala ang isa pang kaharian. Ngunit ang totoo nito ay mas hindi maganda ang kanyang kalagayan. Panginoon, ganito kami mag-isip kung minsan naroon ng pagkukunwari. Kaya Banal na Espiritu, ngayong umaga, naway magliwanag ka sa aming mga puso. Ipaalam mo, Diyos, kung kami nga ba ay ipokrito, kung kami ay natatakot sa tao, at hindi nagsasabi ng mga
totoong salita. Kung kami ba ay nakatingin sa kung paano kami pahalagan ng ibang tao, kung kaya kami ay nagkukunwari pagdating sa aming mga pananalita. Nagsasalita lamang ng mga bagay upang pasiyahin ang iba, gayong hindi ito totoo. Banal na Espiritu, naway pumasok ka sa aming mga buhay. Ikaw ay totoong Diyos. Ngunit paano naman kami? Panginoon, ikaw ay totoong Diyos. Ngunit ang tanong ay kung kami man din ay totoo. Banal na Espiritu, naway dumating ka sa aming mga buhay at tulungan kami. Higit mo kaming tulungan. Magliwanag ka sa aming mga puso. Panginoon, kailangan ka namin. Buksan po natin ang ating mga bibig at naway tulungan tayo ng Diyos na tanggalin sa ating puso ang mga bagay na hindi tama, tanggalin ang kahipokritohan, tanggalin ang mga bagay na hindi totoo. Tayo ay higit na maging matapang, na maging matuwid, maging tama. Ipanalangin po natin ang ating mga sarili. Panginoon, inaamin po namin na sa aming puso ay marami kaming mga takot. Sa aming espiritu, kami ay hindi buo. Hindi kami totoo sa harap at likod ng mga tao. Hindi kami namumuhay sa katotohanan dahil kami ay natatakot. Dahil dito, ay naroon ang takot. Ngunit aming inaamin, O Diyos, sa harapan mo na kailangan naming lumayo sa ganitong kahipokritohan at takot. Sa pamamagitan mo, kami ay dapat na mamuhay na maging totoo, maging matapang. Kasama mo, O Diyos, ay mamumuhay kami sa katotohanan at tanggapin ang aming totoong pagkatao. Tanggapin maging ang aming kahinaan. Panginoon, kahabagan mo kami. Tanggalin mo, O Diyos, ang mga pagkukunwaring ito. Tanggalin ang mga takot na ito. Panginoon, sa iyo, kami ay tumitindig sa iyong grasya. Sa kabanatang ito, nabanggit ang pagtataksil ng Israel. Taksil na Israel. Ibig sabihin ay tumatalikod mula sa Diyos at lumalayo sa Diyos. Ngayon, siyasatin natin ang ating puso at pananampalataya kung tayo po ba ay lumalayo sa Diyos. Naroon ang pakiramdam ng pagiging tigang, wala ng kalakasan. Kung ito po ang iyong sitwasyon ngayon, maaari po kayong dumulog sa harapan at tayo'y mananalangin. Kung ramdam ang kawalan ng kalakasan sa pagsunod sa Diyos, ito ay isang sakit. Kung kaya tayo ay dumulog sa Diyos, at iidalangin natin sa Diyos ang kanyang habag at kagalingan.
Naway pagalin ng Diyos ang sakit natin na ito sa espiritual na aspeto. Higit po tayong manabik sa Panginoon. Ninais ni David na gumawa ng templo para sa Diyos. Presence of God. He values the presence of God. When Pastor Jason, Pinananabikan ang presensya ng when Sasta, when he worshiped and sang songs, a lot of people dropped their tears. Sa pag-awit ni Pastor Jason, marami For a long time, I haven't been worshiping God. And then I would cry in the message. A lot of people are dry in their spirit. They desire God. Sa kanilang puso at sa We love you, Lord. Lord, we love you. Pananabik sa Panginoon. If co-worker or brothers and sisters, you feel that you're dry inside, Kung may the ramdam Holy mo, Spirit once again pour on you. ay You say to Lord, I desire you. iyong sabihin sa Panginoon We are na in nananabik ka sa backsliding. We are in Kanya. hypocrisies. At ikaw ay nasa We are in ganitong coldness. sitwasyon ng pagiging taksil o ng paglayo sa Kanya. We desire you more. Panginoon, You remove all the coldness in our life, sa'yo, tanggalin mo ang kalamigan sa aming mga all puso, the sa aming mga buhay. laziness in our spirit. Tanggalin mo ang katamaran sa aming espiritu. Holy Spirit, you Banal na burn us Espiritu, inside. Naway, No matter co-worker, no matter ikaw man cell leader or brothers and sisters, you may come before the stage dumulog sa harap and pray to God. at manalangin You sa tell Diyos. God, Sabihin mo sa Lord, Diyos, I'm dry. Diyos, ako ay tigang. Everyone, you may stand. You stand. Let's Maaari po stand. tayong tumayo. Lahat po tayo ay tumayo. Your desire for God is lifelong. At kapanabikan natin ang Let's Diyos. keep moving forward and cry out to Him more. Tayo ay Let's put up our sa hands Diyos, itaas natin ang and pray ating to mga God. kamay at manalangin sa Kanya. Lord, feel us. Panginoon, Feel us, punuin Lord. mo kami. Lord, we need you. Panginoon, kailangan ka namin. Lord, we are dry in our spirit. Panginoon, kami ay tigang sa aming espiritu. We are lazy. We are Kami backsliding. ay tamad, kami ay We just nagtataksil, kami ay stand on the tumatalikod same sa'yo. spot. Kami ay nasa parehong sitwasyon pa rin. We spend a lot of time Ginugugol namin ang marami to do naming the worldly oras things. sa paggawa ng mga Just like makamugong Pastor bagay. Jason just said, Tulad ng sinabi ni Pastor Jason, we spend a lot of time on playing the maraming phone oras ang ginugugol and watching namin video sa clips. paglalaro ng aming phone, sa panonood, We just care about ourselves. at Lord, you forgive lamang us. kami sa aming mga sarili. Panginoon, patawarin mo We kami. need you, Lord. Kailangan ka namin, O Diyos. We need you, Jesus. Kailangan ka namin, Jesus. Jesus. Panginoong Jesus, Brothers and sisters, mga kapatid, pray to Jesus more about yourself. ipanalangin natin ang ating sarili. Pray to Jesus for yourselves. Tayo'y manalangin May the sa Panginoong love Jesus. of God burn in us. Naway ang pag-ibig ng Diyos. May the fire of sa ating God's mga love puso at ang init pour ng down. pag-ibig ay mapunta sa atin. Lord, you remove our numbness in our life. Lord, we need you. Tanggalin mo ang katigasan ng aming mga puso, ang kawalan ng pakiramdam sa aming mga buhay. Lord, your love. Lord, purify us. Panginoon, dalisayin mo kami. To
purify our hearts, Lord. Dalisayin mo, O Diyos, ang aming mga puso. Lord, you're our salvation. You say Panginoon, ikaw ang aming kaligtasan. being saved is by God. Brothers and Sinasabi po sisters, natin na ang kaligtasan let's ay desire nagmumula sa Diyos. Mga kapatid, when God's salvation enter into our life, how God enters into our life is through pastors. ang kaligtasan natin ay na God natatanggap says He mula will sa give Panginoon ay the sa tulong pastor ng with ating mga wisdom of pastor. God to shepherd us. Ang Diyos ang Let's nagbibigay open our ng mouth. tunong sa kanila upang tayo ay pangalagaan at tulungan. If you Ngayon, ay desire the ibukas po natin ang wisdom ating of mga God ang ating to mga be bibig. few in your life, and with Nais po God's natin ang wisdom tulong ng and Diyos words at mga to disciple salita ay our mapunta sheep, sa atin at maging ang dunong sa pangangalaga ng ating mga tupa o ng ating mga if you desire to have a good cell leader, let's open our mind nais mong magkaroon and cry out to o God, kaya nais mong maging God, I need your mabuti, wisdom marunong na sa lead. and your knowledge to Tayo fill in ay me. manalangin sa Diyos at hilingin natin sa Kanya, ipanalangin Measure natin sa more Kanya na tayo and good things in my life that I can disciple and shepherd my sheep. upang You mabigyan anoint tayo ng my kalakasan, pastors maging that sa they pangunguna can ng feed ating your mga heart. tupa. Let them At naway tulungan desire din ng you more. Panginoon ang mga pastor and your knowledge and wisdom to kanilang fill them. pangangalaga Lord, you sa help us. kongregasyon. Panginoon, naway tulungan mo ang bawat isa. Lord, you give us a heart Panginoon, binibigyan and mo kami ng capacity puso, for ng discipleship kapasidad na magdisipulo. to be put in our brothers and sisters like the Father's heart. Our Salmi members, they forsake us, or they have treachery. Maaaring may Lord, mga you help cell member us. kami, O Diyos, We can use your wisdom, na nagkukunwari din. your knowledge, Panginoon, to bigyan shepherd mo them, kami to ng help them, tulong na that their matulungan life sila they can turn from backsliding spirit, at naway mabago ang kanilang pagtalikod sa iyo. ignite their hearts, Buhay ignite their Panginoon, spirits. ang kanilang mga puso, ang kanilang mga espiritu. let them return to you. Tulungan mo Lord, sila, O your Diyos, love, na you bumalik sa fill iyo. every At cell ang iyong here. pag-ibig ang siyang pumuno Expand sa our bawat territory. cell leader. Let us have the heart, Mapalawig ang aming mga teritoryo. just like Heavenly Bigyan mo kami, Father, O how Diyos, ng they puso how He see na tulad mo sa backsliding, Diyos. the southern and the northern kingdom, and God still says, I will hire you as a wife with my kindness. May you give you a heart to our pastors. You strengthen us. Panginoon, Your palakasin love mo ang fill bawat mga everyone pastor at ang bawat who isa desires you na on your nagnanais children. sa iyo. Lord, we no longer just stand on the same spot. Panginoon, hindi na lang naman kami We titindig sa don't no parehong longer live lugar in fear. o kaya All the mamumuhay fear sa takot from our life be removed. dahil ang lahat ng ito ay Especially mawawala. In our relationship Lalo na and sa aming discipleship, ugnayan, sa aming pagdidisipulo. we have faith in you. Kami ay may pananampalataya sa iyo. Lord, your love, Panginoon, ang Your iyong faith, pag-ibig, ang iyong pananampalataya, your cross, ang iyong again krus, be put in every relationship ang of siyang our maghari discipleship. sa bawat Lord, you ugnayan help at us. pagdidisipulo. Panginoon, tulungan mo kami. Let's use this song to respond to Gamitin po our natin God. ang awit na ito upang tumugon sa Diyos.
Brothers and sisters online and on site, you can place your hand upon your heart and then close your eyes. Mga kamay sa ating puso at ipikit po natin ang ating mga mata. Dear Holy Spirit, Banal na Espiritu, I come before you. ako ay dumudulog sa iyo. May you give the love from God Naway ibigay mo ang pag-ibig na mula to be sa poured Diyos on us deeper. at siyang bumuhos sa amin, mga puso. Children, in Jesus' name, I bless you. Mga anak, sa ngalan ng Panginoong To be Jesus genuine. ay To be pinagpapala ko genuine. kayo upang maging Desire and totoo. love. The Holy Spirit living in you. Treasure Jesus that you believe in. To fear inyong pangalagahan. the Heavenly Father who creates the heaven and Pananampalataya earth. sa Panginoong Jesus. In Jesus' name, I Sa ngalan bless ng you. Panginoong Jesus ay pinagpapala ko kayo. Today is only a beginning. Ngayon ay simula lamang. From this moment, Mula sa puntong you ito, desire God, atin pong desire kapanabikan ng Him Diyos. more, to pursue Him more, and do not let Higit po natin siyang sundin all the treasury, at huwag po natin all the backsliding, ang pagkukunwari, ang all the pagtataksil, coldness, ang pagiging malamig, hypocrisy, ang to be hide in your heart, in your mind and thoughts. ay manatili In sa ating Jesus' mga name, puso I at bless isip. you. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, You are willing to rely on Jesus because He is your kayo Savior. ay higit na aasa sa Panginoong Jesus dahil siya By ang ating Him, you kaligtasan. live out Sa generally. pamamagitan niya, tayo In ay Jesus' name, I bless you. ng totoo. Sa ngalan In ng you, Panginoong Jesus, all the false gods, in pinagpapala ko Jesus' kayo name, ng lahat ng mga you will Diyos-Diyosan forsake them. ay mawawala sa iyong buhay. The false gods in your life, Ang lahat ng mga and take them di away totoong with Diyos na ito ay the root. mawawala. Maging ang ugat ng bawat let Diyos-Diyosan the God who ito ay loved you mawawala. to be on throne in your life, Diyos na to siyang reign nagmamahal in sa iyo, your ang mind higit and na thoughts, maghahari your sa iyong time, puso, sa iyong every isip, day. sa iyong oras, In sa Jesus' bawat name, na I bless araw. you. Sa ngalan ng Panginoong Jesus ay pinagpapala ko kayo. The genuine of God in you, in your Ang life, katotohanan ng Diyos every time He reigns. In Jesus' ang higit name, na I bless maghahari you. sa iyong buhay. Wherever Sa you ngalan are, ng Panginoong Jesus, their wisdom and knowledge of kahit God nasaan and ka the man, love ay of naroon God ang dunong and the at healing from pag-ibig God. In at Jesus' kagalingan name, na nagmumula sa children, Panginoon. you have to be a healer. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, First, ikaw man you din be ay healed magdadala by ng God's kagalingan. love. In Ngunit Jesus' name, ikaw I bless mismo you. ay No mapapagaling matter ng where you Diyos. go, Kahit saan ka man mapunta, everyone will see God is the makikita ng only lahat God. na ang Diyos ang nag-iisang Diyos. And you have to forsake all the false gods. At iyong lilisanin ng bawat You'll be the mga channels Diyos-Diyosan. for gods. Ikaw ay magiging sidlan at daluyan ng And you Diyos. will lead all the nations to return to God. In iyong Jesus' pangungunahan name, ang bawat I bayan bless na you greatly. manumbalik In sa Jesus' Panginoon. name, I pray. Itong ating Amen. pagpapala sa Bless pangalan ni everyone. Jesus. Amen.